Amen. Good morning, church. And good morning po. And also, good morning din sa mga live stream viewer natin. Mga viewers, marami pala sila. Okay? At may mga bakante. So, yung mga hindi nakapunta, sana nasa live sila ngayon. Okay? Kung nasa live kayo, shout out. Shout out sa inyo. Amen. Praise God. So, ngayong umaga po na ito ay I will be speaking about the topic regarding the Holy Spirit. So, I might not be doing the usual kasi I'm preaching from an expository form. So ngayon, ito po ay topical at ang topic natin is about patungkol nga sa pagiging puspos ng banal na spirito. Kasi madalas naririnig natin yan. No? So tatalakayin natin, pag-usapan natin yan. Ano nga ba ibig sabihin yan? And what can we really grasp about its meaning? So tingnan natin, ano ba sinasabi ng Bible tungkol dyan? But before we begin, let's all bow our heads and let us pray. Heavenly Father, we welcome your Holy Spirit. We welcome your presence sa lugar po na ito. And may we just ask, Lord, na patuloy ka po mangusap sa aming mga puso at isipan. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, give us, Lord God, a fresh revelation. And allow us, Lord God, to understand our relationship with the Holy Spirit. Bakit ito mahalaga? At tulungan nyo kami, Panginoon, na mabago din, Panginoon, ang aming buhay. Hindi lang kami makatanggap ng mensahe, kundi mabago din ang aming buhay sa umaga na ito. Lord, that is our prayer. In Jesus' mighty name we pray, and all the children of God say, Amen. So alam ko po lahat tayo nandito, and we are always expecting na tayo ay lumakas, tayo ay makalaya. Kung meron mang mga Christians na nagkakaroon ng discouragement, narito tayo upang mapalakas, ma-encourage. And maybe some of us, kung tayo po ay magiging honest, marami na rin siguro sa atin ang lumalamig. Lumalamig saan? Sa ating relationship sa Panginoon. Yung ministry, nasa ministry pa rin naman tayo. Nandiyan pa rin ang ministry, pero yung apoy ng ministry wala na. Now, when we say apoy, ano po ba ibig sabihin ng apoy? Literal po ba yan? Yung apoy, ibig sabihin yung empowerment, ng banal na spirito. So, kung nawawala at humihina na ang apoy, kasi kailangan po maging malinaw sa atin, kailangan po meron tayong empowerment with the Holy Spirit. Kasi yung power, hindi naman tayo ang source. Kasi kapag naglilingkod tayo, kailangan natin ng anointing. Kailangan natin ng empowerment galing sa Holy Spirit. At yung power po ay hindi po nakukuha sa talent, hindi rin po yung nakukuha sa kaalaman or sa effort. Nakukuha po yan sa source at walang ibang source po kundi ang Holy Spirit. So we need to understand, ito pong simbahan na ito, hindi po ito simbahan ng tao, hindi ito simbahan ni Bishop, hindi simbahan ni Pastor Andrew o simbahan ni Numan. This is the Church of Jesus Christ. Ang may-ari ng church na ito ay si Jesus. And binigay sa atin ng Diyos ang Holy Spirit as a source of life, as a source of power. So kung gusto po natin ng isang church na puspos ng banal na spirito, kailangan din po natin ng mga members, pastors, ministry workers, mga leaders na puspos din ng banal na spirito. Kung babasahin niyo po ang Book of Acts, makikita natin dyan ang early church, yung naunang mga naunang simbahan, they literally walked in power. Meaning, kahit saan sila pumunta, merong karanasan, may kapangyarihan na nararanasan. Merong signs, wonders, and miracles. And every time they preach, talagang makapangyarihan po yung mensahe. At ito'y naririnig ng mga tao at nababago ang buhay. Ito po'y nangyari hindi dahil perpekto sila. Ito po'y nangyari dahil sila po ay puspos ng banal na spirito. And so today, basahin natin yung title natin. This is our title. Sabay-sabay, Okay.
1, 2, 3, go. Yan. Isa pa, malakas. 1, 2, 3, go. Yan. Ano nga ba ibig sabihin na tayo ay spirit-filled? Kasi madalas naririnig natin yan sa mga Christians. After ng praise and worship, grabe, napuspos ako. Diba? O after ng preaching, altar call, umiyak siya kay Lord. And then pag-uwi niya, nag-status siya, ano siya sa FB. Praise God, napuspos ako ulit. Diba? Thank you, Holy Spirit. More of you. Wow. Diba? Minsan nagma-My Day pa. Nakakapuspos talaga pagka may mga revival conference. Naririnig niyo ba yan? Nababasa ba natin, di ba? Okay, tama naman. Pero, ano nga ba ibig sabihin na tayo ay mapuspos? Yan yung tanong eh. Kasi hindi pwedeng mapuspos. Pag sinabi kasing puspos, napuno. No? Napuno ka. Nag-uumapaw. No? Napuno ka ng presensya ng Diyos. Napuno ka ng banal na Espiritu. So, minsan, tayo naman, napupuno din naman tayo. Nga lang, hindi pare-parehas ng pagkakapuno. Minsan, napuno ka na sa asawa mo. Minsan, puno ka na ng galit. Di ba? Puno ka na ng sama ng loob. Okay? Puno na rin yung GCash mo. Di ba? Kaya, isend nyo na lang yan kung puno na. Meron ba dito, puno na yung GCash nila? Marami pong walang laman dito. Ibahagi natin para hindi napupuno at malagyan nyo ulit. Bakit? Pagka kasi puno na, hindi na malalagyan. And hindi na sa Gcash yun, no? Pero siyempre sa spiritual life natin, hindi pwede na mapuno tayo ng Holy Spirit na hindi tayo empty. Okay? So, talakayin natin ito ngayon. And let's read our text in Ephesians 5 verse 18. Ito po yung command ni Apostle Paul sa mga taga Ephesus. At ang command niya, okay? Sabi yan, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, everybody say, be filled. Isa pa malakas, sabi natin, be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, tayo ay dapat mapuno, tayo ay pinupuno dapat ng banal na Espiritu. Hindi ng alak. No? Ginamit niya yan na comparison, ginamit niya yan na analogy. Yung pagiging puno ng alak o nalalasing, parang ganon. Okay? So ang tanong, are you filled with the Spirit or just full of yourself? Ano ba ang, kumbaga, puno ka ba ng Espiritu ng Diyos o puno ka sa sarili mo? Puno ng pride, puno ng yabang, no? Puno ng accomplishment, punong-puno tayo ng mga pansariling ambisyon. Kasi kapag hindi po tayo empty at puno na tayo, satisfied na tayo sa kung ano meron tayo, hindi pwedeng mapuno ka ng banal na Espiritu. So, the question is, are we Spirit-filled? Ano nga ba ang ibig sabihin? Let me give you the definition of a Spirit-filled life. And this is our message this morning. This is the summary of our message. Ito yung big idea natin. A Spirit-filled life is a life fully surrendered and continually controlled by the Holy Spirit. Okay? Pwede basahin natin ulit, no? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. A Spirit-filled life. Amen. Isang buhay na totally buo na isinuko sa Diyos at tuloy-tuloy, no, yung kanyang pagpapasakop. Pinangungunahan siya ay merong leading ng Holy Spirit. So, hindi natin pwedeng sabihin na just because umiyak yung isang tao o siya ay merong emotional high, merong experience nung time nung revival. Yung iba, hindi naman ito masama, hindi natin sila minamaliit o tinatawanan.
Pero nangyayari naman talaga yon. Yung nasislain sila. Yung sila ay umiyak sa Panginoon. Yung sila ay talagang humihiga dyan sa floor at talagang nararanasan nila yung presence ni Lord. Pero minsan kasi, yun ang tingin natin sa pagkakapuspos. Okay? Pero malawak po ito. At hindi lang po yun doon sa ganong klaseng karanasan, yung ganong klaseng experience. Okay? So, paano ba mapuspos? Paano ba mamuhay na puno ng banal na spirito? Paano ba tayo mamumuhay? How do we live a spirit-filled life? And bakit? Mamaya maintindihan din natin, pwede ba, Pastor, na saktuhan lang yung Holy Spirit sa akin? Hindi ako masyadong puno kasi nakakatakot naman pagka masyadong puno. Siyempre, baka wala na akong matira ngayon. Siyempre, may trabaho po ako at saka meron akong mga anak, may pamilya ako, nag-aaral po ako, may negosyo po ako. Pwede ba saktuhan lang, hindi masyadong puno? Alamin natin, no? So, paano mamuhay na tayo ay filled ng Holy Spirit? Number one, we need presence. Let's talk about the presence. Yung presensya ng banal na spirito. No, pag sinabi nating puspos, mahalaga na meron tayong presence ng Holy Spirit. Nariyan siya. And when we need to understand, ano ba yung ibig sabihin na tayo ang mapuspos? Unang-una, i-define muna natin. Dalawa kasi ang encounter ng mga Kristiyano patungkol sa Holy Spirit. Una ay yung ikaw ay na-born again, tinanggap mo ang banal na spirito. Okay? So, tumira siya sa'yo, nanirahan siya sa'yo. That's the time that you have received the Holy Spirit. The moment you receive salvation, the moment that you accepted Christ, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, you also receive the Holy Spirit. Naintindihan po natin? So, sa salvation, tinanggap mo ang banal na spirito. Basahin natin ng Romans 8 verse 9. Okay, Romans chapter 8, beginning with verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, sabi ni Apostle Paul, kundi ayon sa Spiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Spiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Spiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Pag sinabing hindi ka kay Kristo, hindi ka pag-aari ni Kristo, ibig sabihin hindi ka pa ligtas. Wala ka pa sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pa totoong na born again. Ngayon, ang sabi dyan, lahat ng mga tao na may Holy Spirit, lahat ng mga tao na nasa kanila na, tinanggap na nila ang Holy Spirit, pag-aari na kayo ni Kristo. Amen? So yun yung unang nangyayari. We receive the Holy Spirit. So if you belong to Christ, you already have the Holy Spirit. Pero meron din naman, pangalawang encounter, after receiving the Holy Spirit in salvation, you must be filled continually. Every day. Dapat napupuno ka naman. So iba yung tinanggap mo siya, iba yung pinupuno ka niya. Nagkakaintindihan ba tayo? So, iba yung tinanggap mo yung Holy Spirit nung na-born again ka, iba yung napupuno ka araw-araw. Ang tawag natin doon, infilling of the Holy Spirit. Yung una, receiving the Holy Spirit. Yung pangalawa, being filled by the Holy Spirit. So, para mas maintindihan natin, meron ako dyang yan. At salvation, you receive Him. And in your daily life, you are filled by Him. Every day, pinupuno ka niya. Okay? Kagaya sa Bible, yun na nangyari sa mga disciples. John chapter 20, verse 22. Okay? Gusto ko tingnan nyo rin yung mga Bibles ninyo. Silipin nyo naman, baka may agiw-agiw na yan. Okay, buksan natin. John 20, verse 22. Ano sabi dito? Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabing tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. O, kita nyo ha? Si Jesus, nung time na yan, hiningahan niya yung kanyang mga disciples. Pero bago pa yan, nagbigay siya ng warning. No? I think after pala niyan. Makikita natin yun sa Book of Acts. Okay? Kasi Matthew, Mark, Luke, and John, magkatabi yan eh. John, tsaka yung Acts.
Okay? So, makikita natin, John 20:22, hiningahan ni Jesus yung kanyang mga disciples at sabi niya, receive the Holy Spirit. Tanggapin ninyo. No? Pero, pagdating nyo ng Book of Acts, mababasa nyo, napuspos sila ng banal na spirito. John 20:22, inote nyo yan. So, tinanggap nilang Holy Spirit. Pagdating ng Acts 2 verse 4, basahin natin ng Acts 2 verse 4. So, umakyat na si Jesus Christ, nagkaroon na ng ascension, bumalik na siya sa presensya ng Ama. Pagdating na Acts 2 verse 4, basahin nyo lang Book of Acts, makikita nyo ano yung nangyari doon. Actually, sabi pa nga ni Jesus, antayin nyo, no, na mapuspos muna kayo bago kayo mag-ministry. So, tinanggap na nila yung Holy Spirit, pero hindi pa sila puspos. Ito na yon, Acts 2 verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Nagkaroon sila ng spiritual giftings. Ang tawag natin dyan ay spiritual manifestation. Sabi nga po natin, manifestation. So ang tao na born again siya, okay, na bago ang kanyang buhay, tinanggap niya ang Panginoong Hesus, tinanggap niya rin ang Holy Spirit. Pero, kailangan siya ay ma-empower din ng Holy Spirit para siya ay makapaglingkod, para siya ay magamit. So, ang Holy Spirit, binibigyan niya ang mga tao, especially, binibigyan niya ang mga mananampalataya, ang mga believers, ang mga tumanggap sa Panginoong Hesus ng kapangyarihan. Kaya nung time na yan, I don't know if you read the book of Acts, nung time po na yan, yung mga apostles, yung mga ibang mga Christians, nagpapagaling sila ng may sakit. Maraming mga himala. Grabe, powerful yung kanilang preaching kasi ang daming taong naboborn again. Every day. At si Apostle Peter, nung siya ay nag-preach, makikita nyo, ano nangyari sa preaching niya? Isang preaching pa lang, pero 3,000 ang naligtas. Ganon ka-powerful, ganon kumilos ang banal na spirito sa buhay ng mga apostol. Because they are filled with the Holy Spirit. So mga katuwid, being filled with the Spirit is not you getting more of Him. So, alam niyo, madalas ko naririnig, Holy Spirit, I want more of you. Holy Spirit, more of you. More of you, Lord. More of you, Lord. Parang ulan. Lord, paulanin mo pa, Lord. Sige, Lord, basahin mo pa ako, Lord. No? Paulanan mo pa ako ng presensya mo. But, hindi po yun ang ibig sabihin na tayo'y mapuno eh. Ang pagiging puno, actually, baliktad. Mas napupuno ka kapag mas naisusuko mo ang buhay mo sa Holy Spirit. So it's not us getting more of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit getting more of us. Yung ikaw ay mas nakokontrol at napaghaharian ng banal na spirito, yung ating buhay ay pinangungunahan ng Holy Spirit. The more that we surrender our life to Him, the more that we live a Spirit-filled life. So kung paano mabuhay na merong Spirit-filled life, kailangan surrendered ang ating buhay. At ang sabi pa dito sa Ephesians 5:18, balik tayo Ephesians 5:18, be filled. Pero alam nyo ba, yung original tense o yung original language na ginamit, sabi dyan, yung be filled, hindi niya ibig sabihin na isang beses lang yun mangyayari. Ang ginamit dyan na original Greek word ay, ang ibig sabihin, keep on being filled. Be continually filled. Ibig sabihin, yung pagiging puspos, hindi yung halimbawa, nag-revival tayo ng January, uy, puspos ka na hanggang December na yun, tapos may expiration. Ganun ba yun? Hindi. Ang pagiging puspos po ng banal na spirito ay araw-araw. Yung araw-araw na tayo ay nagsusuko ng buhay natin sa Diyos. Hindi ito one-time experience. Hindi ito nung revival conference lang o nung deliverance conference lang. Doon ka lang napuspos. Hindi. Ito po ay daily surrender.
So yung mga napupuspos, yung mako-consider talaga nating puspos ng banal na spirito, yung mga nagsusuko talaga araw-araw ng kanilang buhay. Every day, you surrender to the guidance, to the will of God, to the Word of God, yung sa leading ng Holy Spirit. Hindi mo ginagawa yung gusto mo lang. Ang ginagawa mo, inaalam mo, Lord, ano ba ang kalooban mo? Lord, not my will, but yours be done. Alam naman natin, bakit kailangan i-surrender natin ang sarili natin sa kalooban ng Diyos? Simple lang naman eh. Pag hindi kalooban ni Lord, hindi mangyayari. Pag kalooban ni Lord, hindi mo mapipigilan. So pag ayaw pa ni Lord, kahit ipilit mo, hindi mangyayari yun eh. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano mo ka gusto, kahit gaano mo kapilit i-effort at paghirapan yung isang bagay, pag di pinahintulutan ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos, hindi mo kayang ipagpilitan yon. Pero pag niloob na ng Diyos, kahit sino pang pumigil, walang makakapigil. Amen? So anong tamang gawin? You surrender to the Holy Spirit. You surrender to the will of God. So yung pagiging puspos po ng banal na spirito para itong ewan ko kung nakaligo na kayo sa mga tawag dyan, mga, ang tawag nila doon, yung spring water ng mga resort na hindi siya swimming pool na yung alam natin, kundi running water siya. Galing sa bukal o galing sa bundok yung tubig. Kung may nakita kayo dyan, try nyo, punta kayo sa Tanay. May makikita kayo dyan mga running water ng mga resort. Hindi na uubos yung tubig doon, tuloy-tuloy yun. Walang patayan yun. Overflowing, umaapaw lang yun. Tapos, dadagdagan ulit, dadagdagan. Umaapaw, may overflow. Tuloy-tuloy yung flow. So, hindi ka nauubusan kasi every day, the more na sinusurrender mo ang buhay mo sa Holy Spirit, the more na pinupuno ka niya. Mahirap kasi punuin yung mga hindi naman handang magsuko ng buhay. Okay? Ngayon, Pastor, bakit kailangan punuin? Ibig sabihin, kulang pa? Hindi. Hindi ka pinupuno dahil walang Holy Spirit sa'yo. Kaya ka kailangan mapuspos. Pakinggan nyo ito mabuti, ha? Hindi ka pinupuno dahil wala kang Holy Spirit. May Holy Spirit ka na. Kasi nung na-born again ka, tinanggap mo na siya. Pero kaya ka pinupuno, kaya ka kailangan mapuspos ng Holy Spirit kasi ikaw, punong-puno ka ng sarili mo. Punong-puno ka ng sarili mong pangarap, sarili mong desires, sarili mong mga thoughts, sarili mong mga ambisyon sa buhay na naglalayo na rin sa'yo minsan sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat napupuno ka ng Holy Spirit para hindi yung desire natin ang nasusunod o nagiging dahilan minsan ng pagkakapahamak natin. So, we don't need more of the Spirit, we need less of ourselves. So kung ang feeling pala ay continuous, okay, Pastor, kung tuloy-tuloy pala dapat ang pagiging puspos ng banal na spirito, paano ko malalaman na ako ay puspos? So una, alam na natin, ang presence ng Holy Spirit, tinanggap mo siya nung na-born again ka, that is receiving the Holy Spirit. Pangalawa, you are filled by the Holy Spirit continually every day as you surrender. So the more na pinipili mong isuko ang iyong sariling kagustuhan, para masunod mo ang kagustuhan ng Diyos, napupuno ka. So hindi necessarily kailangan yung tao naglupasay, naslain, umiyak, at nagkaroon ng manifestation at matinding mga pagkilos ng Holy Spirit. Alam niyo, pinakamatinding pagkilos ng Holy Spirit sa buhay ng tao, yun na bago ka. Yun na bago ka. At nakikita yun ng mga mahal mo sa buhay na binabago ka araw-araw kasi araw-araw ka rin nagsusuko ng buhay mo sa Diyos. Okay? So, paano natin malalaman kung tayo ay puspos? Let's talk about the proof. That's number 2. Everybody say proof. Okay. The evidence is not gifts, but growth. Ang proof that we are filled with the Holy Spirit, ang patunay o ang ebidensya na tayo po ay puspos, hindi yung marami tayong mga nagagawa sa church. Hindi yung marami kang spiritual gifts, kundi dapat may paglago.
Merong bunga. Amen? Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 3, beginning with verse 1. 1 Corinthians 3 verse 1. Kita mo sabi ni Apostle Paul dito sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayong makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya yon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong paghiinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So ang issue, yung church sa Corinth, immature. Yan. Okay? Kaya sabi niya dito, mga gifted to. Lagi nagmi-ministry itong mga to. Mga gifted tong mga Kristiyano na ito. At nakikita sila sa stage. Ang dami nilang mga kayang gawin sa ministry. Multi-talented. Merong mga spiritual giftings, may mga miracles. Magagaling mag-preach. Magagaling din sila magkaroon ng word of wisdom, word of knowledge. Meron silang gift of faith. Iba-ibang giftings, kompleto. Gifted. Sino po ba dito yung mga gifted? Yung mga spiritual gifts. Ano mga spiritual gifts ninyo? Ano mga spiritual gifts ninyo? Meron, may nakilala ko, ang kanyang paboritong spiritual gifts ay love gift. Love gift. Sabi ko, parang okay yun Okay. Love gift. Pero itong mga Corinthians, they were gifted. Yun nga lang, nirebuke sila. Ang sabi sa kanila ni Paul, mga kapatid. At tingnan nyo hindi ito mga unbelievers. Itong mga kinakausap ni Apostle Paul, tingnan nyo sa verse 1 ulit. Pa-flash nga yung verse 1. Sabi niya, brethren or brothers. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya. Pag sinabing kapatid sa pananampalataya, Kristiyano o hindi? Mga Kristiyano yan. Okay? Hindi yung mga unbeliever, hindi yung mga hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. Pero sabi niya, Kristiyano na kayo Parang sinasabi ni Paul, Kristiyano na kayo kaso parang mukha kayong makamundo. Hindi kayo mukhang spiritual. Hindi kayo spirit-filled. Okay? Sabi, mere infants in Christ. So, yun pala, malinaw. Yung mga hindi lumalago at nananatiling spiritual baby, immature pa rin spiritually, hindi sila pwedeng matawag na spirit-filled. So yung mga Christians in the church who are not growing, who remain immature, are those Christians that are carnal. Hindi po sila spirit-filled. Mga carnal Christians ang tawag doon. Ang immaturity, o sabi dito, worldly, kaya nagtataka kayo, bakit gano'n? Nag-church naman siya. Dalawa lang yon. Either hindi pa talaga siya nakakilala sa Panginoong Hesus, o nakakilala naman siya, pero hindi pa siya lumalago talaga. Infant pa rin. Ang problema, pwedeng ang dami ng taon na ikaw nagsisimba, ang daming taon na nakilala mo na ang mga kapwa mo mananampalataya, kilala mo na si bishop, kilala mo na ang lahat ng mga pastor, nakakasama ka sa lahat ng mga events, pero hindi ka nag-grow. So hindi ka pwede matawag na spirit-filled. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka Christian. Christian ka, hindi ka nga lang lumalago. So hindi pwedeng sabihin na, ay okay lang naman kahit di lumalago kasi Christian naman ako. Hindi rin po pwede yun. May nakita na po ba kayo, ipinanganak na baby, tapos 10 years na siyang namamalagi sa mundo, baby pa rin. Ang bilis nga lumaki ng mga bata Pagka pumikit ka lang, laki na. Kumurap ka lang Wah. Yung mga, pag nakakita po kayo ng newborn, ang liit ng mga newborn, lalo yung mga maliliit talaga na ipinanganak. Yung anak ko, ang liit, ganyan. Tapos, kita ko kasi, parang ganyan lang siya kaliit.
Tapos yung unang hawak ko sa kanya, kasya lang siya dito. Sa kamay ko, dito yung ulo niya. Dito na yung paa niya. Ngayon, tinatry ko, mababalian na ako ng kamay. Laki na. Mabilis lumaki. Ibig sabihin, growing. Ibig sabihin, normal. Pag hindi lumalaki yung bata, meron siyang, tawag natin dyan, may tawag dyan, deficiency. Meron siyang defect. Hindi normal yun. Merong dwarfism, di ba? Hindi sila lumalaki. Tumatanda sila pero di sila lumalaki. So may mga nakikita kayo minsan, 21 years old na pero sinlaki pa rin nung mga baby. Pang jumpers kids pa rin yung kanilang height. May dwarfism yun. Okay? Hindi normal yun. Hindi yun ang normal na growth. Kasi kapag pinanganak, dapat lumalaki. Pero yung mga maliliit naman sa church, hindi naman kagad natin sasabihin na ano yan. Baka talagang petit lang sila, cute lang sila, no? Pero iba talaga, makikita nyo naman, meron talaga yung may mga sakit na dwarfism. Alam nyo, meron din pala na sa spiritual life. Minsan, na-born again naman pero hindi lumago. So, spiritual defect yun. Sa makatuwid, hindi po normal yun na hindi ka lumalago. Hindi ka pwede makampante na, ay, hindi ako lumago okay lang yan kasi kanya-kanya naman tayo at mahal tayo ng Diyos. Tanggap naman tayo ni Lord. Oo, pero hindi yan ang kalooban ni Lord. Tanggap ka ni Lord, mahal ka ni Lord, pero hindi yan ang kalooban ni Lord. Ang kalooban ng Diyos, lumago ka, mag-mature ka, at lumaling ka pa sa pagkakilala mo sa Kanya. Kasi kapag lumalago ka, ibig sabihin, nababago ka. Pag di ka lumalago, hindi ka nababago. Amen? So yun ang nangyayari sa Corinth. They were gifted, they were powerful, but they are carnal. Kaya sabi ni Paul, hindi ko kayo makausap bilang mga spiritual people. Ang tawag niya sa kanila, mga namumuhay pa ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya. So pwede pala na gifted ka pero hindi ka godly. Pwede pala na active tayo sa church pero hindi tayo spirit-filled. This means, pwedeng tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos pero hindi tayo nagbabasa ng Bible. Pwedeng tayo ay nagsispeak in tongues, pero after mo mag-speak in tongues, manchichismis ka. Iba-iba yung lingwahe na sasabi mo, makalangit. Tapos yung chismis mo, Tagalog. Ba? Pwede kang manalangin ng pagkahaba-haba at mayabang. So according kay Pastor John MacArthur, sabi niya po, spiritual maturity is measured by obedience and Christ-likeness, not giftedness. Obedience, pagsunod, Christ-likeness. Ito yung mga puspos. Yung totoong mga taong napupuspos ng Holy Spirit, may pagsunod na nakikita sa buhay. May repentance. Hindi doon sa mga gifts, sa mga nagagawa nila. Maganda po yan. Hindi po masama tayo. May mga ginagawang paglilingkod sa Diyos. May mga spiritual gifts. At dapat nagfa-function nga naman talaga yan. Pero hindi yan ang dapat na measurement ng maturity. Okay? Kung babalikan natin yung Ephesians 5:18, sabi dyan, be filled with the Holy Spirit. Do not get drunk on wine. Huwag kayong magpakalasing sa alak. Kasi nauuwi yan sa magulong pamumuhay. So yung mga nagpapakalasing, ano bang idea doon? Pag sila ay lasing, di ba nga pag nahuhuli na nagda-drive ng lasing, ang nakalagay, driving under the influence of alcohol, di ba? Drunk driving. So siya ay wala na sa tamang katinuan, wala na siya sa tamang reasoning, wala na siya sa tamang kumbaga yung kanyang hindi na siya rational mag-isip. Minsan, di niya na alam kung tama pa ba yung ginagawa niya o nakakahiya na ba yung ginagawa niya. Di ba? Yung mga lasing, hindi na sila masyadong aware. Yung kanilang awareness sa kung ano yung tama at mali, yung mga mabuti o masama, hindi na nila masyadong naiisip yan. So kapag ikaw, lasing ka, ano nangyayari pag lasing ang tao? Kontrolado siya ng alak. Tama? Yung alak ang nagkokontrol ng kanyang behavior.
Kaya alam mo kaagad pagka lasing yung tao di ba? Alala ko, may mga nag-church dito, may mga bigla-bigla pumapasok dito ng lasing Siguro na nagigilty sila na gusto naman nila lumapit sa Diyos pero lasing sila kaya pagpasok nila. Purihin, Panginoon. Hingitan niya lahat kahit di niya kilala. Di ba? O pagka may nakita kayong mga lasing dyan, minsan may mga, ito totoo lang, dadaan ka dito, di ba? Maraming mga naginuman dyan no? Siyempre, okasyon. Pagka dumadaan ako dyan, alam ko kagad paglasing. Alam niyo kung bakit? Ang bait. Tawag sa akin dito kasi si Dudes Yun yung nickname ko. Lalo yung mga tatay dito. Drew, Dudes, musta? Anong ginagawa mo sa buhay ngayon? Okay naman. Dito na tayo sa church. Maganda yan. Pupunta ako dyan minsan. Mag-worship. Yes. Ganun sila. Sige, punta ka dyan. Malalaman ko pag hindi nalasing yon, hindi na ako pinapansin nun. Siguro naisip-isip, nakakaya yung ginawa ko nung nakaraang araw. Pagdaan ko dyan, hindi na ako tinitingnan niya sa mata. Pero pag dude, dito ka naman. Dito. So, sila, parang mabait sila, no? Pero, yung iba mahihain talaga. Nawawala yung kanilang hiya pag lasing sila. So, they are under the influence of wine. They are controlled. Their behavior is controlled nung alak. So, ano sabi yan? Imbis na malasing ka sa alak, malasing ka sa spirito. Ano ibig sabihin nun? So kung yung alak, pag nalalasing ka sa alak, kinokontrol ka nito. Dapat pag nalasing ka sa Holy Spirit, magpakontrol ka sa Holy Spirit. You live your life under the control of the Holy Spirit. The Spirit must control your life. So pag sinabi natin ng isang tao ay Spirit-filled, it means he is or that person is Spirit-controlled. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi siya manifestations lang tuwing revival service o tuwing altar call. To be Spirit-filled means to be controlled by the Holy Spirit. Every day, your life is controlled by the Holy Spirit. At ang evidence na kontrolado ng Holy Spirit yung buhay ng isang tao, merong yung character ng Panginoong Hesus, may love. May love. Sa pananalita pa lang, alam mo na kagad kung zero Spirit-filled, may loving yung kanyang words. Ano pa? Merong patience, may pagpapasensya sa kapwa. Hindi basta-basta sumasabog. Hindi basta-basta magpapaulan hindi siya basta-basta maghahasik ng lagim. Hindi siya mapaghiganti. May humility yung mga salita, may humility yung actions, may humility yung kanyang mga pag-uugali. Nakikita mo kagad yun. Alam mo kagad sino Spirit-filled Controlled siya ng Holy Spirit. May truthfulness, hindi sinungaling, humble, may pagpapasensya, mahaba ang patience niya, may pag-ibig siya sa kapwa, mapagpatawad siya. So hindi yung tumaas ka ng kamay dyan, umiyak ka sa Panginoon, filled ka. No, makikita talaga natin kung sinong filled kapag ka nabuhay na, nakita na natin yung buhay araw-araw. Sa trabaho, makikita yan, sinong spirit-filled, sinong hindi, na Kristiyano. Pag nagne-negosyo, makikita mo sinong mga spirit-filled, sinong mga hindi. Sa church, sa bahay, pagkausap yung magulang, paano mo kausapin yung asawa mo? Alam mo kagad, pag asawa mo, spirit-filled, may karga Di ba? Alam mo kagad Pagka yan, spirit-filled, makikita mo, meron yung patience. Medyo sumasablay-sablay ka, pero, sorry la ba? Okay lang. Spirit-filled. Di ba? Pero pag minsan hindi na nakokontrol ng Holy Spirit, carnal na minsan yung mga tao sa bahay, makikita mo, wala na yung character ng Panginoong Hesus. Wala nang humility, mayayabang na, mapagmataas na. So tingnan natin, Spirit-filled ba tayo? What's the proof? Gifts? Anong pruweba? Masasabi mo Spirit-filled ka. Nag-attend ka ng revival? Okay yun. Pero everyday, kamusta ang ating daily life? How you treat your husband.
How do you talk to your wife? Paano mo pinagsasalita ng mga anak mo? Ano ang mga lumalabas sa bibig natin? Sa kapwa natin? Paano tayo nagre-respond kapag under pressure na? Lumilitaw na ugali. Sinusubok na. So tayo po nakakaalam niyan, mga kapatid. Kasi ganito yan eh. Bakit ko sinasabi ito? Yung outward manifestation, pwede kasing kopyahin yun eh. Kaya nga yung umiyak dyan, naglumpasay dyan, naslain dyan, nag-speak in tongues, pwede naman kopyahin ng kung sino yan eh. Yung isa, gusto niya lang magmukhang spiritual, pwede niya gaya-gayahin yung speak in tongues eh. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Isuzu. Pwede siya mag-ganon-ganon eh. Pwedeng gayahin niya, kung ano-anong salita niya dyan. Xingfang, Xungkwai, Xingkwai la. Pwede siyang mag-ganon-ganon. Uy, speaking tongues siya. So, hindi natin pwedeng ma-judge actually. Actually, hindi mo pwedeng, i-judge na, uy, di naman totoo yan. Peke naman yung ginagawa niya. Diba? O yung isa nagpa-prophesy. Ito, pinapasabi ng Panginoon. Pwede natin hindi natin pwedeng sabihin o mahusgahan kagad na totoo o hindi totoo yung ginagawa nila. Paano malalaman kung totoo o hindi totoo yung pagiging filled nila ng Holy Spirit? Yung fruit ang hanapin. Yung gifts na kokopya, pero yung fruit, yung spiritual growth, yung maturity kay Christ, hindi mo pwedeng kopyahin yun. Lilitaw at lilitaw kung yung tao, immature o mature. Lilitaw yun, hindi mo pwedeng kopyahin yun. Hindi mo pwedeng pikein. Yung gifts na pepeke. Kaya nga ang dami mga false prophets, ang dami mga faith healer, ang dami mga nagsasabi, ito ang kanilang spiritual gift. Marami magaling magsalita. Pero bastos naman yung ugali. Hindi makita si Kristo. Walang humility. Rude. Walang respect. Inward transformation cannot be faked. Amen? So what is the proof? The proof is not our giftedness. The proof is not what you do in ministry. The proof is your maturity in Christ, your obedience, your Christ-likeness. That's the proof of a Spirit-filled life. And number 3, purpose. Pag-aralan natin ang purpose. Ano ba ang purpose kung bakit tayo ay pinupuno ng Holy Spirit? Now, the Holy Spirit fills us to glorify Christ, not ourselves. Okay? Ibig sabihin, kaya mayroong pagkakapuspos ng banal na Espiritu, hindi para ma-experience mo lang, kundi para mag-glorify si Christ sa buhay mo. Basahin natin ng John 16:14. Tingnan natin yung relationship ng Panginoong Hesus sa Holy Spirit. Ano ba ang purpose? Bakit sinend ang Holy Spirit? John 16, verse 14, sabi ng Tagalog, sabi po dito, pararangalan niya ako, sabi ni Jesus. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. So Jesus is talking about the Holy Spirit. Ito yan, basahin natin sa verse 12. Simulan natin sa verse 12. Sabi sa Tagalog, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain yon. Ngunit, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, that's the Holy Spirit, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Paparangalan niya ako. Okay? He will bring glory to me. That's the purpose of the Holy Spirit. To bring glory to Christ. So kapag merong tinatawag na karanasan o encounter with the Holy Spirit, the purpose of your encounter, the purpose of that experience is to bring glory to Jesus Christ. Hindi para masabi na, uy, grabe yung experience ko. Iba talaga yung experience ko kesa sa experience nila ngayon. Wala yan nung panahon namin. Grabe yung Holy Spirit noon. Hindi para sa glory natin yon, kundi para sa glory ni Christ. Hindi para tayo ay sumikat kasi grabe yung naranasan natin sa Holy Spirit. Grabe yung pagkakapuspos. Hindi. Pinupuspos ka para maparangalan ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen?
Basahin natin ng John 15:26. John 15 verse 26. Sabi po dito, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sabi ni Jesus, yung ating counselor, yung ating tagapagtanggol, yung ating helper, the Holy Spirit, He testifies about Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng nagtitestify siya tungkol kay Jesus Christ? Ibig sabihin, tayo kasi, hindi naman natin, tayo personally, wala naman tayong personal na pagkakakilala kay Jesus, hindi natin siya na-meet face to face. Pero, the moment you receive salvation, na born again ka, at tinanggap mo ang Holy Spirit, hindi mo man nakita si Jesus. Literally, with your own eyes. Pero, dahil nasa yung Holy Spirit, pinapatotoo niya sa iyo. At ngayon, meron kang conviction na yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi to kwento lang. Hindi siya gawa-gawa lang. Totoo siya. Bakit? Kasi yung Espiritu ng Panginoong Hesus nasa iyo at nangungusap sa iyo. At sinasabi niya, hindi to kwento, totoo ito. Kaya kahit sabihin ng tao minsan na hindi naman totoo yung Bible, sulat lang yun ng tao, hindi. Dahil ang tao, ang isang mananampalataya, meron siyang Holy Spirit, pinapatotoo sa kanya ng Holy Spirit yung tungkol sa salita ng Diyos. May conviction siya. Amen? And that's the purpose of the Holy Spirit, to reveal Christ. Tingnan pa natin ang Acts 4:31. Acts chapter 4, verse 31. Ang sabi po dito ng text, pagkatapos nilang manalangin na yanig, ang kanilang pinagtipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So kita niyo po, no? After na sila ay ma-filled ng Holy Spirit, nangaral sila. Ibig sabihin, ang gino-glorify ng Holy Spirit, hindi tayo, si Jesus. Yan ang dahilan bakit tayo pinupuspos para maparangalan ang Panginoong Hesus. Now, ibig sabihin po niyan, the ultimate purpose of the Holy Spirit is not manifestation, but magnification of Christ. Basahin natin sabay-sabay, malakas ha. 1, 2, 3, go. Yan. To magnify Christ. Hindi lang basta i-manifest niya na may power siya. O, halimbawa, tulad nito, magkakaroon tayo ng New Life Retreat. And some of you here, magkakaroon ng experience with the Holy Spirit. You will experience the power of God. Yung iba talagang parang nararamdaman nila, para silang kinukuryente, iba naman parang mainit, merong mga manifestation. Pero, hindi pwedeng nakasentro lang tayo dun sa manifestation na yon. Kasi hindi naman yun talaga yung layunin ng Holy Spirit. Dapat mapunta sa totoong layunin. Ano yun? Yung ma-magnify si Christ. Mas makilala mo siya. Mas maging totoo yung pagsamba mo sa Kanya. Mas lumalim yung pagkakakilala mo sa Kanya. So, kaya ka napupuspos, hindi para mapansin ka, o hindi para maramdaman mo lang, kundi para makita si Jesus sa buhay mo. Yan ang direction ng work ng Holy Spirit. Lahat ng ginagawa ng Holy Spirit tungkol kay Jesus. Bakit? Kasi yung Holy Spirit at si Jesus, iisa yun eh. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. Kaya kahit wala man sa atin ng Panginoong Hesus physically, dahil nandun na siya sa Ama, yung Spirito niya, iniwan niya sa atin. That is why we all still believe that Jesus Christ is true because we have the Spirit of Christ. Kaya nga sabi niya, di ba sa Matthew 28, I am with you even to the end of the age. Tapos biglang umakyat na siya sa langit. Kasama natin siya. Pero hindi nga lang physical, kagaya nung sa New Testament. Kasama natin siya in spirit. Amen? So it points to Christ. Lahat ng work ng Holy Spirit, what does the Holy Spirit do? He reveals Christ.
Okay, nire-reveal niya sa atin sino si Jesus. Kaya nga, minsan sa atin, tagal na natin umaattend ng church pagka ipinapaliwanag kung sino ang Panginoong Hesus, ano ang kanyang katangian, ano ang kanyang nature, sino siya, ano ang kanyang mga, kumbaga, ano ang kanyang purpose. Minsan di natin mapaliwanag, basta alam lang natin may Jesus eh. So we need a revelation from the Holy Spirit. Also, He reminds us of Christ. Ano pa? Siya rin, ang Holy Spirit din ang nagfo-form ng Christ-likeness. Di ba? Hinuhubog ka ng Holy Spirit to be like Christ. Ano pa? Ine-empower ka rin niya to proclaim Christ. Para hindi ka, alam nyo, ang nag-empower sa isang believer para mag-evangelize, para mag-share ng salita ng Diyos, para i-share ang buhay ng Panginoong Hesus, ang Holy Spirit. Si Peter, tingnan nyo na lang ano nangyari kay Peter. Di ba anong ginawa ni Peter nung nakita niya si Jesus hinuhuli? Nagtago sila. At nung tinanong siya, kasama mo ba yon? Si Jesus? Sabi niya, di ko kilala yan ha. 3 beses siyang tinanong, 3 beses din niyang dininay. Pero after na siya ay tumanggap sa Holy Spirit at napuspos ng Holy Spirit, hindi siya natakot mangaral. Biglang ipinangaral niya during ng time ng piyesta ng Pentecost. Ang dami mga Hudyo doon. Yung mga Hudyo, may iba dyan, hindi naman lahat ng Hudyo, follower ni Christ. Marami dyan, mga hater, mga basher ni Jesus, galit kay Jesus. Kaya nga, ang mga Hudyo, yun ang nagpapako kay Jesus. Mainly, mga Pharisees. During ng piyesta, marami mga Jews, marami mga religious leaders. Pero nag-preach si Peter. Hindi siya natakot. At nakonvict yung mga tao. At 3,000 ang tumanggap sa Panginoong Hesus. Nagkaroon ng boldness. Kasi in-empower ng Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, pagpalagay natin, ang role niya ay parang isang spotlight na nakatutok kay Jesus. Yun ang purpose ng Holy Spirit. Maging maliwanag kung sino si Jesus sa'yo. Amen? And the more you develop a relationship with the Holy Spirit, the more you will know Christ. So, kung kiniklaim mong Spirit-filled ka, ito mga dapat mong tanungin sa sarili mo. Mas kilala ba si Jesus sa buhay mo? Nakikita ba siya? Ang character niya? Kung Spirit-filled ka, nakikita ba ang character niya sa buhay mo? Mas lumalalim ba ang pagmamahal mo sa Kanya at sa ibang tao? Kung hindi, ang sagot mo, baka may experience ka lang sa Holy Spirit pero walang transformation. Baka may karanasan ka lang. Kaya may mga nagsasabi, naranasan ko yung Holy Spirit. Okay. Maganda. Pero hindi dapat karanasan lang. Dapat na bago yung buhay. Dapat na-reveal si Christ. Lumalim. Tingnan natin, ano ba yung mga maling motives? Ito yung mga madalas na maling motibo eh. Ine-expose nito yung puso eh. Di ba? Minsan, mali yung dahilan bakit gusto natin mapuspos eh. Ibig sabihin, ito yung dahilan. Una, gusto lang ng emotional high. Halimbawa, parang wala na siya excitement mag-church. Kaya sabi niya, Pastor, magpa-altar call ka nga mamaya. Gusto ko umiyak eh. Gusto ko yung ganun-ganun tayo. Wala na yung ganun. Ganun ka nga mamaya. Na parang kailangan i-hype mo yung kanyang emotions. Kailangan, iba kasi talaga mag-preach pagka yung mga, yung mga doon, mayroong altar call lagi. Dapat ganun tayo dito sa church eh. Maganda talaga yung, gusto ko yun eh. Emotional high ang tawag doon. Minsan yan lang hahabol eh. Parang parang wala na tayong amats ah. Gusto ko yung nahihilo-hilo ko. Gusto ko yung napupuspos ako, nahihilo-hilo ko at tumutumba-tumba ako. Yun yung mga gusto ko eh. Tapos pagbangon ko, parang bago ako nilalang ulit. Pag-uwi mo, pinagmumura mo yung anak mo. Gusto ng supernatural experience. Diba? Gusto ng talagang matinding experience para siguro maikwento niya. Grabe. Talagang nung napuspos ako, dinala ko ng Diyos sa langit, humiwala yung kaluluwa ko. Talagang nakikita ko yung kaluluwa ko, umaangat Nakita ko doon. Ando si Pedro, si Moses. Yung nanay mo, nakita ko nga eh. Ando pala siya. Kinausap ako ng Diyos.
Sabi niya, hindi mo pa panahon. Bumalik ka doon. At sabi mo sa kanila, ikaw na ang bagong Hesukristo. Patay ka, tapos na. Diba? So, merong supernatural experience na gusto iyabang. Gusto niya may pagmalaki. O iba naman, nainggit sa experience ng iba. Diba, nagkukwentuhan kayo, mga kasama mo sa church. Uy, sis, grabe talaga, no? Nung prayer dito, talaga, iba pa rin, alam mo, nung nag-overnight prayer tayo, grabe, napuspos talaga ako doon. Talagang, hindi ko lang alam yung nangyari. Ang naalala ko lang, no, nag-pray tayo, tapos ang nag-pray si Bishop, nag-pray si Pastor Andrew, tapos nilay-hands ako, tapos tumumpa na ako, tapos, grabe, parang ang gaan talaga ng pakiramdam ko. Ikaw nakikinig, gusto ko yan. Gusto ko nung ganyan. Paano yan? Kailan ba ulit mo gaganyan? Di ba? May naiinggit lang, parang gusto nyo lang gayahin. Maling motibo yun. Iba naman, gusto nilang maging spiritual sa paningin ng tao. Di ba? Para mukha siyang spiritual, para iba yung dating niya. Kasi kapag nakita ka, di ba, syempre, nakita ka, nilay hands ka. Ang naglay hands sa'yo, anointed. Di ba, may guest speaker tayo dito from abroad. Di ba? Who wants the anointing? Di ba, si Pastor Vlad pumunta dito. Who wants the anointing of the Holy Spirit? Come on here. Come on in front. Ikaw naman. Grabe, talagang gusto mong mapaslain, di ba? Gusto mong ma-experience. Lapit ka talaga, di ba? O, di ba? Merong isang prophet o merong isang anointed man of God. Sino dito? Who wants the anointing of the Lord? Come in front. Lapit talaga siya. Pastor, me. Nilehans, tumumbo. Grabe, talagang nagkaroon siya ng experience. Pagbangon niya, huwag mo hawakan. May anointing yan. Baka mabuwasan. Di ako maligo hanggang bukas. Siguro mga 1 linggo to, hanggang dito to. Nararamdaman ko. Ito na. Diba? Parang, akala mo, naging superhero siya. At mukha siyang spiritual ngayon. Tapos bali-balita sa church, grabe, nilayan siya ni Pastor Vlad. Nilayan siya ni Benny Hinn eh. Grabe yan, slain yan eh. Anointed yan. Grabe. Grabe. Tapos, after 1 week, karoon ng problema, hindi na nag-church, backslide na. Anong motive? Mali eh. Iba naman ito, gusto ng power pero ayaw ng purity. So, if your goal is experience, you will miss Christ. So, kung ang goal nyo lang po para mapuspos ay yung maranasan nyo lang, na-miss nyo yung point na mapuspos ng banal na Spirit. Because the main point of being filled with the Holy Spirit is to reveal and magnify Christ. But if your goal is Jesus Christ, you will receive everything you need. Okay? And remember, only empty hearts can be filled. Pag hindi ka empty at lalapit ka sa Panginoon, hindi ka mapupuspos. Kasi yung mga empty hands, yun yung nakakatanggap. Pero pag punong-puno ka na, halimbawa, marami kang dala, hindi ka na makakatanggap. Wala ka ng space eh. Kaya nga sabi ni John the Baptist, di ba? John 3 verse 30, He must increase and I must decrease. Yun ang tamang picture. The evidence of Spirit-filled life is Christ increasing and self-decreasing. Yan ang Spirit-filled life. Christ increasing and self-decreasing. So hindi siya na mas yung nagkakaroon ka ng platform, nagkakaroon ka ng opportunity mag-speak dito or mas marami nakaka-recognize sa'yo o mas marami kang influensya. Hindi po. Ang Spirit-filled yung nakikita ang Christ-likeness, mas surrendered ang buhay, mas may obedience. O, paano ba gino-glorify si Christ sa buhay natin? 3 bagay lang. Una, the Holy Spirit gives us, basahin natin 3, okay? How does the Spirit glorifies Christ in us? Una, let's read, letter A. He gives us power for holiness. Sa pamalakas, sabi natin, power for holiness. Pangalawa? Pangatlo?
Yeah. So power for holiness. The Holy Spirit gives us the power to say no to sin. Hindi lang gifts ang binibigay ni Holy Spirit, binabago din niya yung buhay natin. Kailangan ang kasalanan pinapatay. Kasi pag di mo pinatay ang kasalanan, yan ang papatay sa'yo. Amen? No, bakit kailangan paglabanan ng laman? Bakit kailangan pinapatay ang laman? Bakit kailangan namumuhay tayo sa kabanalan? Kasi yung flesh natin, it can never glorify God. Yung efforts mo, it will never change your heart. And only the Holy Spirit can produce holiness. Kaya nga may dahilan bakit tinawag siyang Holy Spirit. He is the Spirit of holiness. And without the power of the Holy Spirit, you cannot live a holy life. Kung wala ang banal na Spirito, wala tayong kabanalan. Mahirap mamuhay na may kabanalan. Pwedeng may kapangyarihan ka, pwedeng powerful yung preaching, pwedeng powerful yung spiritual gifts mo, pero kamusta ang buhay mo in private? Pwedeng magaling magturo, pero kamusta ang trato mo sa asawa mo? Kamusta kapag wala ka na sa church? Ikaw, bilang anak, kabataan, ginagalang mo ba yung magulang mo? Oo, napuspos ka. Ang galing natin mag-ministry dito. Tapos hindi naman mautusan maghugas ng pinggan sa bahay. Padabog-dabog pa. Matigas ang ulo. Tapos puspos, makikita mo, nandun o. Grabe sa live, nakikita mo, naslain Anak ko yan Anak, ikaw to, di ba? Patumba-tumba ka pa, pumira ka, kaya pala nakahiga ka, nakahilata ka lang dyan, di ba? Kakapuspos mo lang kahapon, revival kayo kahapon, ba't ganyan ang ugali mo? Di ba? Pero kapag may Holy Spirit, natututo po tayong mga muhay na may kabanalan. Pangalawa, power for proclamation. Acts 4:31. Ano nangyari? After na sila po ay mapuspos ng banal na Spirit, they were all filled and spoke the word with boldness. Acts 4:31. Nag-pray sila, they gathered together, they were shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak the word of God with boldness. Naging matapang sila sa pangangaral. Marami sa atin dito, Christian ang tawag sa sarili, pero hindi naman proud na Christian sila. Nahihiyang i-share ang salita ng Diyos. Pag pinag-usapan, di ba Christian ka? Ano bang ginagawa niyo sa church? Wala, simba-simba lang kami doon. Wala naman yun. Ay, edi syempre marami ka alam dyan. Gusto ko marinig din yan yung mga word of God. Huwag na yung pag-usapan natin yan. Trabaho na lang. Wala naman pera dun Mga church. Okay na nga yun. Church, simbahan na lang. Gusto mo, simba ka na lang. Diba? Wala tayong boldness. Takot tayong mag-take ng stand kahit sa social media. Pagdating sa politiko, grabe ka makipaglaban, makikipag-away ka pa talaga. Nagawa ka pa ng fake account para mang-troll-troll doon sa mga comment section. Magma-my day ka ng kung ano-ano para ipaglaban mo yung iniidolo mong politiko. Tapos si Jesus, di mo maipagmalaki. Tapos filled ka. Ang totoo pong filled ng Holy Spirit, hindi ikinakaya ang Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, kung kinakaya mo ako dito sa lupa, ikakaya din kita sa langit. Ibig sabihin nun, hindi totoong ligtas. Ang tao na totoong nakakilala sa Panginoong Hesus at naniwala na totoo talaga yung salita ng Diyos. Kung totoong naniniwala tayo kay Jesus Christ sa ginawa niya, sa na-accomplish niya, sa kapangyarihan niya, at sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa Kanya, ibabahagi mo ito, hindi mo ito ikakahiya. Because the Holy Spirit gives us power for proclamation. After you have been filled, nakita natin yung pattern sa Book of Acts, they were filled and nagkaroon sila ng boldness. They had fearless faith. At naging effective. Dito parang wala tayong kagana-gana mag-evangelize. Tamad na tamad, busy. Pero grabe tayo mag-advertise ng kung ano-ano. Proud na proud tayo sa school natin. Proud tayo sa business natin. Proud tayo sa trabaho natin. Proud na proud ka sa boss mo. Proud na proud ka sa mga fina-follow mo ng mga artista, ng mga celebrity. Proud na proud ka sa mga politician. Si Jesus, di mo lang mapagmalaki.
The primary evidence of the Spirit's power is boldness in speaking about Christ. Kaya kung hindi tayo filled, wala tayong boldness. Kaya kung bakit minsan natatameme na tayo, hindi natin maipamahagi ang salita ng Diyos, hindi na tayo makapag-witness tungkol kay Jesus Christ, kasi wala tayong feeling ng Holy Spirit. Hindi na tayo filled. And lastly, power for perseverance. They were filled with joy and with the Holy Spirit despite the persecution. Acts 13:52. And the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. Basahin natin yung verse 50. But the Jews incited the devout women of prominence and the leading men of the city and instigated a persecution against Paul and Barnabas. Palalayasin si Paul at Barnabas. Ida-drive out sila doon sa distrito nila. Tuloy natin verse 51. Kasi nangangaral sila eh. But they shook off the dust of their feet in protest against them and went to Iconium. Kasi nangaral sila doon eh, sa isang lugar. Hindi sila tinanggap. At sabi, palayasin niyo yung mga evangelist na yan, yung mga missionary na yan. Palayasin niyo yan dito. So, ibig sabihin na pinagpag nila yung buhangin o yung dust sa kanilang feet. Ibig sabihin, narinig nyo na dapat nyo marinig, wala na kaming accountability sa inyo. Accountable na kayo sa Diyos. Wala na kaming pananagutan sa inyo. Kasi hindi nyo tinanggap, hindi nyo pinaniwalaan. Umalis sila. Pero nalungkot ba sila? Dahil ni-reject sila? Kayo ba, pag nagpipreach kayo, sinishare nyo si Jesus Christ, tapos na-reject kayo, nalulungkot ba kayo? Hindi. Minsan, pag may trials, may persecution, may pumipigil sa'yo, parang mabilis tayo manghina. Pero alam nyo, pag may Holy Spirit, He gives us the power to persevere. Ano nangyari? Acts 13 verse 52, they were filled with joy and with the Holy Spirit. Punong-puno pa rin sila ng kagalakan. Kahit may persecution, kahit may rejection, kahit may paghihirap, nagpatuloy. Kasi may Holy Spirit. Malalaman mo kung sino yung filled. Hindi dahil nasa ministry na. Malalaman mo kung sino yung filled kung nagpapatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Because the same Spirit that gives you the fire will also give you endurance. So don't settle for a carnal Christian life. At wag na nating hingin ng hingin. Lord, more of the Holy Spirit, more of the Holy Spirit. No. Give yourself more to the Holy Spirit. Don't ask the Lord for more of the Holy Spirit. You ask God to help you surrender to the Holy Spirit. At huwag tayo maglingkod na hindi tayo puspos ng banal na Espiritu. Huwag din tayo mag-rely lang sa gifts natin. Tingnan din natin yung bunga ng ating buhay. Huwag tayo mag-focus sa mga outward na bagay. Tingnan natin yung inward. The key is surrender. Be filled daily, not occasionally. So, mga kapatid, yung Spirit-filled life, hindi po siya optional. Hindi po siya optional. It is normal Christianity. Tingnan mo nga yung katabi mo kung normal yan. Marami sa atin, mga kapatid, naging lukewarm, nawala ng apoy, nahulog sa kasalanan, napagod sa ministry, nangihina. But here's the good news. Hindi po tayo iniwan ng Holy Spirit. Pwedeng nawala lang yung sensitivity, nawala lang yung ating power, yung ating access, pero hindi nawala ang presence ni Lord. At kaya ka nga nandito kasi kinunbig ka ni Lord para mapakinggan mo itong mensahe na to eh. So, I will leave you with this encouragement and also a reminder. If people see you, you're not Spirit-filled. If people see Jesus through you, that's the work of the Spirit. Kung ikaw ang bida sa ministry mo, hindi ka Spirit-filled. Kung ikaw ang lumalabas na magaling, hindi ka Spirit-filled. Ang totoong successful na paglilingkod ay yung nakikita si Jesus sa ating buhay. Yung nakikita na may ginagawa ang Holy Spirit sa iyo. Hindi yung puro ikaw. So alam naman natin siguro ngayon. Alam na natin siguro ngayon kung Spirit-filled ba tayo o hindi.
Simple lang, ang susi, faith and surrender. So empty yourself. Because you cannot be filled with the Spirit if you are full of yourself. So kung gusto po natin mapuno ulit, hindi ng emotion, hindi ng hype, hindi lang ng emotional high. Yung talagang mapuspos ka, magsuko tayo ng buhay natin sa banal na Spirito. And let the Holy Spirit take full control of your life again. I want you to bow down your heads right now and I want you to talk to the Holy Spirit. Kausapin po natin ang banal na Spirito. And make a commitment today. You just say, Holy Spirit, I want to surrender my life to you. Kung maraming panahon, maraming taon na lumipas, ako ang nasusunod, na hindi ko sinusunod at pinangungunahan ko ang kalooban mo sa aking buhay. Wala akong patience, wala akong forgiveness. Puno ako ng galit, puno ako ng hindi pagpapatawad. Puno ako ng pagmamataas sa sarili. Puro ako self-reliance. Holy Spirit, I surrender. Just surrender to the Holy Spirit. Simulan mo ngayon. At sa mga darating pang araw ng buhay mo, magsuko ka ng magsuko din ng buhay mo sa Panginoon. Baka matagal na tayo nalayo sa banal na Spirito. At ang hinahanap lang natin yung manifestation, yung kapangyarihan. Pero yung ating ugnayan, yung ating intimacy, hindi natin ginagawa ng paraan. After lang tayo sa gifts, sa power, sa manifestation. At nami-miss out natin ang ibig sabihin talaga na tayo ay mamuhay na may pagkapuspos. Because a true Spirit-filled life is one fully surrendered and continually controlled by the Holy Spirit. Lord, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba. We humble ourselves before you. We surrender our life to you. Forgive us, Lord God, of our overconfidence na hindi na kami umasa at dumepende sa iyo. Forgive us, Lord God, for serving in the ministry actively pero walang spiritual fruit. Patawarin mo kami, Panginoon. If we have lost our first love, na wala po, Panginoon, yung apoy namin sa paglilingkod. And it's all because siguro marami na kaming naging mga accomplishments. Naging kampante na kami. Naisip namin, mature naman na kami, marami na kami natutunan. Malayo na narating namin. At nakalimutan namin maging empty. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit minsan hindi mo kami napupuno. At hindi kami napupuno ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan. Kasi punong-puno na kami ng mga bagay sa mundo. Punong-puno kami ng yabang. Punong-puno kami ng accomplishment sa buhay. Punong-puno kami ng sarili naming talino. Ng sarili naming galing. To the point na nalilimutan na namin na dapat ang nakikita sa buhay namin ay yung ugali ng Panginoong Hesus. Lord, patawad po. Muli, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Holy Spirit, take control of our lives. Fill us every day. Fill us, Lord God, with your power, with your anointing. Fill us with your presence, with joy and strength and hope. Fill us, Lord, with your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Praise God. God bless you all. Everyone, my name... Ay, joke lang. Whew. When Jana told me na ako yung mag-share for oratory today, I was honestly surprised. Napaisip talaga ako, Lord,
paano ako mag-share when I myself was also struggling? Gusto ko lang po mag-share nung bago ako dito sa Jomsi. Sobrang willing and excited ako to do this. I imagine myself sharing about God's abundance, how He blessed me with a better life and financial stability. Pero ngayon, I realize God has different plan. Isang plano na, to be honest, hindi ko pa sa una naiintindihan. I even asked Him, Lord, ano po ang sasabihin ko? This is not the kind of operatory I imagine. Should I tell them na wala po akong trabaho since December? Na until now, naghahanap pa rin ako? Pero parang feeling ko, Lord, hindi ka naman doon nag-glorify. Marami pong opportunities na dumating, magaganda, even financially promising, but hindi sila natutuloy. And I believe it's because hindi po iyon ang kaloob ni Lord. But God met me there. Wala akong trabaho ngayon, pero He sustained me throughout. God prepared me even before this season because He knew this will happen. Kahit wala akong trabaho, maraming pagkain sa mesa, bayad ang mga bills, malakas ang katawan ko, at nakakatulong pa rin ako sa mama ko. And most especially, nakakapaglingkod ako. Sa pamantayan ng tao, parang imposible. But in God's way, everything is still possible. Sa ganitong panahon tayo nasusubok, if we are still willing to give, even with the little that we have, God is not even after magkano ang ibibigay mo. He is after your obedience and faith to Him. Today, my question was answered. All I need to do is to fully surrender. That it is His will, not mine. His works, not mine. His plans, not mine. According to Philippians 4, verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Jesus Christ. At totoo po iyon sa buhay ko. Hindi man lahat ayon sa plano ko, pero God is faithfully providing everything. And today, that is the story I want to share. Pagbigay po tayong lahat. Muli, Panginoon, itinataas po namin sa iyo lahat ng handog na to. Pagpalain mo to, God, ikaw pong patuloy na manguna. I pray for those people that will going to have a seed for today, tithes and offering. Continue to bless this seed, Panginoon. Thank you that we are able to give that even though we do have a little for now. And I do pray for those people na hindi makakapagbigay ngayon and their heart is willing, continue to guide them, God. Thank you, Panginoon, that we will going to have a fully surrender to you. We will going to have an obedience to trust you, Panginoon, that this ability to create wealth here in earth is not because of our strength, but because of your will, Panginoon. Ikaw pong patuloy na manguna in Jesus' name. Amen!